Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay ating tatalakayin ang paksang mga pagkain na hindi magpapataas ng ayong blood sugar. Naisip mo na ba kung paano mapapanatiling matatag ang iyong blood sugar, magbawas ng timbang, o kahit na baligtarin ang insulin resistance at prediabetes? Narito kami upang gawing simple ang mga bagay para sa iyo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga pagkain na makakatulong sa pamamahala ng iyong blood sugar at suportahan ang iyong paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan. Ang mga pagkaing ito ay hindi lamang mahusay para sa mga taong may diabetes, kundi para din sa sinumang naghahanap na bawasan ang pagtaas ng blood sugar at mapabuti ang pangkalahatang antas ng enerhiya sa buong araw. Ating alamin ang mga pagkaing madaling isama sa pang-araw-araw na pagkain na palakaibigan sa blood sugar. Una sa listahan ay ang langis ng niyog, na mahusay para sa pamamahala ng blood sugar dahil ito ay binubuo lamang ng taba, kaya wala itong direktang epekto sa iyong blood sugar. Ang mas maganda pa rito ay puno ito ng medium-chain triglycerides MCTs, isang espesyal na uri ng taba na iba ang proseso ng katawan kumpara sa ibang taba. Ang MCTs ay hindi lang nagbibigay ng mabilis na enerhiya kundi nakakatulong din sa pagpapalakas ng metabolismo ng taba, na ginagawa itong isang mahusay na opsyon para sa pamamahala ng timbang at insulin resistance. Ang langis ng niyog ay perpekto rin sa pagluluto dahil ito ay highly heat stable. Ibig sabihin, hindi ito masisira kapag nalantad sa mataas na temperatura. Ginagawa nitong isang malusog at maraming gamit na pagpipilian para sa paggisa, pag-bake, o kahit pagdagdag sa smoothies o kape. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mas maraming langis ng niyog sa iyong dieta, hindi mo lang itinataguyod ang mas mahusay na kontrol sa blood sugar kundi sinusuportahan mo rin ang pangkalahatang kalusugan ng iyong metabolismo. Susunod sa listahan ay ang keso. At marami ang maaring magulat na malaman na ito ay talagang mabuti para sa kontrol ng blood sugar. Karamihan sa mga uri ng keso ay natural na mababa sa carbohydrates habang mayaman sa protina at taba. Isang kombinasyon na nakakatulong na maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Ang mga full-fat na keso ay lalong kapaki-pakinabang dahil hindi lang nito pinapatatag ang blood sugar kundi nagbibigay din ito ng mahahalagang fat-soluble vitamins tulad ng A, D, E at K na mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan. Ang keso ay napakadaling gamitin. Maaari mo itong kainin kasama ng iba't ibang pagkain tulad ng salad, sandwich o casserole o kahit na kainin ng mag-isa bilang isang nakakabusog na merienda. Ang kombinasyon ng mga sustansya nito ay nakakatulong na pabagalin ang panunaw at mapanatili ang matatag na antas ng enerhiya na ginagawa itong isang mahusay na opsyon para sa mga namamahala ng diabetes o insulin resistance. Sa pagsasama ng mas maraming full-fat na keso sa iyong mga pagkain, mapapanatili mong kontrolado ang iyong blood sugar habang kumakain ng masarap at masustansyang pagkain. Ang mga kabute ay isa pang mahusay na karagdagan sa isang dieta na palakaibigan sa blood sugar. Sila ay napakababa sa carbohydrates at puno ng potassium, isang mahalagang mineral na nakakatulong sa pag-regulate ng insulin at mga antas ng blood sugar. Ang potassium ay madalas na hindi napapansin, ngunit may mahalagang papel sa pamamahala kung paano pinoproseso ng iyong katawan ang glucose. Ang mga kabute ay napakadaling gamitin sa kusina. Maaari mo silang igisa kasama ng bawang at mga halamang gamot para sa isang masarap na side dish. Ihalo sa mga salad para sa dagdag na sustansya
o isama sa mga omelette upang mapabuti ang lasa at benepisyo sa kalusugan. Kung ikaw ay namamahala ng diabetes, insulin resistance, or simpleng naglalayong mapanatiling matatag ang iyong blood sugar, ang mga kabute ay isang masarap at masustansyang opsyon. Ang kanilang mataas na fiber content ay nakakatulong din sa panunaw at nagpapabagal sa pagsipsip ng mga asukal na tumutulong na maiwasan ang mabilis na pagtaas ng glucose sa dugo. Ang pagsasama ng mas maraming kabute sa iyong mga pagkain ay isang madali at masarap na paraan upang suportahan ang matatag na mga antas ng blood sugar sa buong araw. Ang atsara ay isang mahusay na opsyon para sa pamamahala ng blood sugar. At ang mga benepisyo nito ay higit pa sa pagiging mababa sa carbs, asukal at calories. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit namumukod tangi ang atsara ay dahil ibinabad ito sa suka, na napatunayang nagpapabuti ng insulin sensitivity. Tinutulungan ng suka ang iyong mga selula na mas mahusay na tumugon sa insulin, na ginagawang mas madali para sa iyong katawan na i-regulate ang mga antas ng blood sugar. Kapag kinain bago ang isang pagkain na mataas sa carbohydrates, maaaring makabuluhang bawasan ng suka ang pagtaas ng blood sugar na karaniwang sumusunod. Sa katunayan, ang pag-inom ng kaunting katas ng atsara bago kumain ay makakatulong na pabagalin ang panunaw, na nagbibigay daan para sa isang mas unti-unting pagtaas ng blood sugar sa halip na isang biglaang pagtaas. Ginagawa nitong ang atsara ay isang madali at maginhawang paraan upang makatulong na pamahalaan ang iyong blood sugar, lalo na kapag kumakain ng mga pagkaing mayaman sa carbs. Maging kinakain ng mag-isa o bilang isang pre-meal snack. Ang atsara at ang nilalaman nitong suka ay nag-aalok ng isang simple at epektibong tool para sa pagsuporta sa mas malusog na mga antas ng blood sugar. Ang macadamia nuts ay isang mahusay na merienda para sa pagpapanatili ng matatag na mga antas ng blood sugar. Mababa ang mga ito sa carbs at puno ng malusog na taba, lalo na ang monounsaturated fats, na mahusay para sa pagpapatatag ng blood sugar. Ang mga taba na ito ay nakakatulong na pabagalin ang panunaw ng carbohydrates, na pumipigil sa mabilis na pagtaas ng mga antas ng blood sugar. Kapag pumipili ng macadamia nuts, mahalagang piliin ang mga dry-roasted na uri na hindi pinroseso gamit ang mga langis ng gulay. Dahil ang mga langis na iyon ay maaaring maging sanhi ng pamamaga at maaaring negatibong makaapekto sa iyong kalusugan. Ang macadamia nuts ay maraming gamit din, na ginagawa itong isang mahusay na karagdagan sa mga salad, merienda, o kahit na mga baked goods. Ang oliba ay isang mahusay na opsyon para sa pamamahala ng blood sugar, katulad ng mga abokado. Bilang isang matabang prutas, puno sila ng malusog na taba na hindi magdudulot ng pagtaas ng blood sugar, na ginagawa silang isang kamangha-manghang karagdagan sa iyong pang-araw-araw na pagkain. Ang oliba ay isa ring perpektong merienda kung ikaw ay nagugutom sa pagitan ng mga pagkain. Ngunit sa pangkalahatan ay mas mahusay na mag-focus sa mas malalaking pagkain at limitahan ang pagmemerienda. Ang pagbibigay sa iyong katawan ng oras upang magpahinga sa pagitan ng mga pagkain ay nakakatulong na mas mahusay na i-regulate ang mga antas ng insulin. Maging idinagdag mo sila sa mga salad, kinakain ng mag-isa, o ipinapares sa iba pang mga pagkain. Ang mga oliba ay nagbibigay ng isang masustansya at maraming gamit na pagpipilian para sa pagpapanatili ng matatag na blood sugar, habang nag-aalok din ng mga benepisyo ng mga taba na malusog sa puso.
Ang wild-caught salmon ay isang mahusay na pagpipilian para sa pagpapanatili ng balanseng blood sugar. Ito ay mayaman sa malusog na taba, lalo na ang omega-3 fatty acids na may mga anti-inflammatory properties at nagtataguyod ng kalusugan ng puso. Bukod pa rito, ang salmon ay puno ng potassium, isang mahalagang mineral para sa pamamahala ng mga antas ng blood sugar. Kapag pinagsama mo ang protina at malusog na taba, tulad ng matatagpuan sa salmon, makakatulong ito na maiwasan ang pagtaas ng blood sugar na madalas mangyari kapag ang mga individual na may insulin resistance ay kumakain ng labis na lean protein. Ang pagsasama ng wild-caught salmon sa iyong mga pagkain ay hindi lamang sumusuporta sa kalusugan ng metabolismo, kundi nagbibigay din ng mahahalagang sustansya na nakikinabang sa pangkalahatang kagalingan. Ang buong itlog ay isang kamangha-manghang pagkain para sa pagkontrol ng mga antas ng blood sugar. Mahalagang kainin ang buong itlog sa halip na ang puti lamang dahil ang pula ng itlog ay mayaman sa mga sustansya, kabilang ang malusog na taba at mahahalagang bitamina. Sa pagkain lamang ng puti ng itlog, maaari kang makaranas ng pagtaas ng blood sugar na katulad ng mga sanhi ng pagkonsumo ng lean protein lamang. Ang kombinasyon ng taba at protina sa buong itlog ay nakakatulong na patatagin ang mga antas ng blood sugar at magbigay ng tuloy-tuloy na enerhiya sa buong araw. Bukod pa rito, ang mga itlog ay maraming gamit at maaaring isama sa iba't ibang mga putahe na ginagawa silang isang madaling karagdagan sa iyong dieta para sa mas mahusay na pamamahala ng blood sugar. Ang abokado ay isang mahusay na pagpipilian para sa pamamahala ng blood sugar. Mababa ang mga ito sa carbohydrates at mayaman sa fiber, na nakakatulong na pabagalin ang panunaw ng mga carbs na pumipigil sa pagtaas ng blood sugar. Ang malusog na taba na matatagpuan sa mga abokado ay may mahalagang papel din sa pagpapatatag ng mga antas ng blood sugar. Bukod pa rito, ang mga abokado ay isang mahusay na mapagkukunan ng potassium na mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan at nakakatulong sa pag-regulate ng insulin sensitivity. Kapansin-pansin, ang mga abokado ay naglalaman ng mas maraming potassium kaysa sa saging, na ginagawa silang isang kamangha-manghang opsyon para sa mga naghahanap na palakasin ang kanilang paggamit ng sustansya. Ang pagsasama ng mga abokado sa iyong mga pagkain ay maaaring magdagdag ng lasa at magbigay ng pangmatagalang enerhiya ng hindi negatibong nakakaapekto sa blood sugar. Ang grass-fed butter ay isang mahusay na taba na isama sa iyong dieta dahil ito ay binubuo lamang ng taba. Hindi nito itataas ang iyong mga antas ng blood sugar katulad ng langis ng niyog. Ang grass-fed butter ay naglalaman ng medium-chain triglycerides MCTs na maaaring mapabuti ang metabolismo at tulungan ang iyong katawan na gamitin ang taba para sa enerhiya ng mas mahusay. Ito ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga individual na nakikipag-ugnayan sa insulin resistance o type 2 diabetes. Bukod dito, ang grass-fed butter ay mayaman sa fat-soluble vitamins tulad ng A, D, E, at K na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang pagsasama ng masustansyang taba na ito sa iyong mga pagkain ay maaaring magbigay ng lasa habang sumusuporta sa mas mahusay na pamamahala ng blood sugar at kalusugan ng metabolismo. Ang langis ng oliba ay isa pang mahalagang taba na hindi magdudulot ng pagtaas ng blood sugar. Puno ng monounsaturated fats at may mga anti-inflammatory properties.
Ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa pagluluto o pag-drizzle sa mga salad. Ang malusog na taba sa langis ng oliba ay makakatulong na patatagin ang mga antas ng blood sugar na ginagawa itong isang matalinong karagdagan sa iyong mga pagkain. Kapag pumipili ng langis ng oliba, tiyaking ito ay 100% puro at walang anumang pinaghalong langis ng gulay na maaaring makabawas sa mga benepisyo nito sa kalusugan. Ang pagsasama ng langis ng oliba sa iyong dieta ay maaaring magdagdag ng lasa habang sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan ng metabolismo. Na ginagawa itong isang masarap at masustansyang opsyon para sa sinumang naghahanap na pamahalaan ang blood sugar ng epektibo. Sa wakas, ang 80% dark chocolate ay isang kasiyasyang pagpipilian para sa pamamahala ng blood sugar. Sa nilalaman ng cocoa na hindi bababa sa 80%. Ang tsokolate na ito ay mababa sa asukal at puno ng mga antioxidant. Hindi lamang nito natutugunan ang iyong mga pagnanasa sa matamis, kundi nag-aalok din ito ng mga anti-inflammatory benefits na maaring suportahan ang pangkalahatang kalusugan. Ang fiber content sa dark chocolate ay nakakatulong na pabagalin ang panunaw na humahantong sa isang mas unti-unting tugon ng blood sugar. Maging maingat lamang sa laki ng bahagi dahil ang pagmomoderate ay susi. Ang pagkain ng isang maliit na piraso ng mataas na kalidad na dark chocolate ay maaaring maging isang masarap na paraan upang bigyan ang iyong sarili ng gantimpala habang sinusuportahan pa rin ang iyong pagsisikap sa pagkontrol ng blood sugar. Mga nangungunang pagkain na hindi nagpapataas ng blood sugar at ang ginintuang tip para sa diabetes talong ang talong na maaaring kainin ng hilaw o inihaw ay isang maraming gamit na gulay na mababa sa carbohydrates na ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian para sa mga nag-aalala tungkol sa pagtaas ng blood sugar. Dahil sa mataas na nilalaman ng fiber, kabilang ang soluble fiber, hindi lamang ito nakakatulong na i-regulate ang blood sugar, kundi may mahalagang papel din sa pagpapabuti ng mga antas ng kolesterol. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang soluble fiber ay maaaring magpataas ng good cholesterol HDL habang binabawasan ang bad cholesterol LDL na mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan ng puso. Para sa mga individual na may diabetes, ang pamamahala ng kolesterol ay mahalaga dahil ang mataas na antas ng kolesterol ay maaaring magpataas ng panganib ng mga sakit sa cardiovascular. Ang pagsasama ng talong sa mga pagkain ay maaaring mag-ambag sa mas mahusay na pamamahala ng diabetes at magtaguyod ng kalusugan ng puso. Na ginagawa itong isang kamangha-manghang karagdagan sa anumang dieta. Kaya't kung mas gusto mo ito sa isang salad o bilang isang inihaw na side dish, ang talong ay isang masarap na paraan upang suportahan ang iyong kalusugan. Bayabas. Ang bayabas ay isang pambihirang prutas para sa mga namamahala ng diabetes na ginagawa itong isang kasiyasyang karagdagan sa isang balanseng dieta. Ang tropical na prutas na ito ay mababa sa carbohydrates, na nangangahulugang hindi ito magdudulot ng pagtaas sa mga antas ng blood sugar. Ang bayabas ay mayaman din sa mahahalagang antioxidant at dietary fiber na maaring makatulong sa kalusugan ng panunaw at mag-ambag sa pakiramdam ng pagkabusog. Ang mababang glycemic index nito ay naglalagay sa bayabas bilang isa sa mga pinakamahusay na prutas para sa kontrol ng blood sugar na nagpapahintulot sa mga taong may diabetes na tamasahin ang tamis nito ng walang pag-aalala. Mahalaga para sa mga individual
na may diabetes na mag-focus sa pagkonsumo ng mga prutas na may mas mababang glycemic index dahil ang labis na fructose ay maaaring makasama sa kalusugan. Sa pagsasama ng bayabas sa kanilang mga meal plan, ang mga diabetic ay maaaring makinabang mula sa maraming nutritional properties nito habang natutugunan ang kanilang mga pagnanasa para sa isang bagay na matamis. Ang mani ay isang masustansya at abot kayang opsyon para sa mga individual na namamahala ng diabetes. Puno ng malusog na taba, particular ang monounsaturated at polyunsaturated fats. Nag-aalok sila ng maraming benepisyo sa kalusugan, kabilang ang kakayahang magpataas ng good cholesterol habang binababa ang bad cholesterol. Ang balanseng ito ay mahalaga para sa kalusugan ng puso, lalo na para sa mga diabetic na may mas mataas na panganib para sa mga issue sa cardiovascular. Bukod pa rito, ang mani ay isang mahusay na mapagkukunan ng protina, fiber at mahahalagang sustansya na ginagawa silang isang nakakabusog na merienda na makakatulong na mapanatili ang mga antas ng blood sugar. Gayunpaman, mahalagang maging maingat sa laki ng bahagi dahil ang mani ay siksik sa calorie. Ang labis na pagkain ay maaaring humantong sa labis na paggamit ng calorie na maaaring negatibong makaapekto sa kontrol ng blood sugar sa paglipas ng panahon. Upang epektibong maisama ang mani sa iyong dieta, isaalang-alang ang pagsukat ng mga bahagi o ipares ang mga ito sa mga pagkaing may mababang glycemic index upang lumikha ng balanseng merienda. Manok. Ang manok ay isang mahusay na mapagkukunan ng lean protein na nag-aalok ng maraming benepisyo sa kalusugan, lalo na para sa mga namamahala ng diabetes. Ito ay mababa sa parehong taba at carbohydrates, na ginagawa itong isang perpektong pagpipilian para sa pagpapanatili ng matatag na mga antas ng blood sugar. Ang pagpili ng manok na walang balat ay mahalaga dahil ang balat ay naglalaman ng mga saturated fats na maaaring magpataas ng mga antas ng kolesterol at mag-ambag sa sakit sa puso. Dahil ang mga individual na may diabetes ay nasa mas mataas na panganib para sa mga issue sa cardiovascular, mahalagang unahin ang mga pagpipilian na malusog sa puso. Bukod sa pagiging maraming gamit sa pagluluto, ang manok ay mayaman sa mahahalagang sustansya tulad ng B vitamins at selenium na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan. Upang mapakinabangan ang mga benepisyo nito, isaalang-alang ang pag-ihaw, pag-bake o pag-steam ng manok sa halip na iprito na maaaring magdagdag ng hindi malusog na taba at calories. Ang pagpapares ng manok sa mga non-starchy na gulay o buong butil ay maaaring lumikha ng isang balanseng pagkain na nakakabusog habang kinokontrol ang mga antas ng blood sugar. Itlog. Ang mga itlog ay kabilang sa mga pinakamasustansyang pagkain na maaari mong isama sa iyong dieta, lalo na para sa mga namamahala ng diabetes. Ang bawat itlog ay naglalaman ng humigit kumulang 4 na gramo ng mataas na kalidad na protina na ginagawa silang isang mahusay na opsyon para sa pagpapanatili ng mas ng kalamnan at pagtataguyod ng pagkabusog. Bukod sa protina, ang mga itlog ay mayaman sa mahahalagang B vitamins at choline na may mahalagang papel sa metabolismo at kalusugan ng utak. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang pagkonsumo ng 1 hanggang 2 itlog araw-araw ay maaaring magkaroon ng maraming benepisyo para sa mga diabetic, kabilang ang pinabuting kontrol sa blood sugar at mas mahusay na kalusugan ng puso. Sa kabila ng mga alalahanin tungkol sa kolesterol, iminumungkahi ng kamakailang pananaliksik
na ang katamtamang pagkonsumo ng itlog ay hindi makabuluhang nakakaapekto sa mga antas ng kolesterol para sa karamihan ng mga tao. Bukod pa rito, ang malusog na taba na matatagpuan sa mga itlog ay makakatulong na magtaguyod ng pakiramdam ng pagkabusog, na binabawasan ang posibilidad ng labis na pagkain, maging scrambled, nilaga o poached. Ang mga itlog ay napakadaling gamitin at maaaring madaling isama sa iba't ibang mga pagkain. Ang kakao ay isang kasiyasiyang pagkain na nag-aalok ng maraming benepisyo sa kalusugan, lalo na para sa mga namamahala ng diabetes. Iminumungkahi ng pananaliksik na ang pagkonsumo ng halos 30 gramo ng kakao o dark chocolate na may 70% cocoa content o mas mataas ay maaaring maging kapaki-pakinabang dahil sa mayaman nitong mga katangian ng antioxidant. Yung mga antioxidant na ito ay may mahalagang papel sa paglaban sa oxidative stress at pamamaga na madalas na tumataas sa mga individual na may diabetes. Bukod pa rito, ang kakao ay naiugnay sa mas mababang presyon ng dugo, na ginagawa itong isang opsyon na malusog sa puso, mahalaga. Gayunpaman, natamasahin ang kakao ng may moderation dahil maaari itong maging siksik sa calorie. Ang pagsasama ng kakao sa isang balanseng dieta ay maaaring magbigay ng isang masarap na paraan upang matugunan ang mga pagnanasa sa matamis habang sinusuportahan ang pangkalahatang kalusugan. Ang kape ay isang powerhouse ng mga antioxidant at nakakuha ng pansin para sa mga kahangahangang benepisyo nito sa kalusugan, lalo na para sa mga namamahala ng diabetes. Dahil sa wala itong carbohydrates, ito ay isang ligtas na pagpipilian ng inumin para sa mga diabetic. Ipinapahiwatig ng mga pag-aaral na ang pag-inom ng hanggang 3 tasa ng kape araw-araw ay maaaring magpababa ng panganib na magkaroon ng type 2 diabetes ng isang nakakagulat na 33%. Ang protection na epekto na ito ay dahil sa mga antioxidant at iba pang bioactive compound na matatagpuan sa kape. Gayunpaman, upang mapakinabangan ang mga benepisyo nito, pinakamahusay na inumin ang kape nang walang idinagdag na asukal. Kung ninanais ang tamis, isaalang-alang ang paggamit ng mga natural na pampatamis tulad ng stevia na hindi nakakaapekto sa mga antas ng blood sugar. Sa mga potensyal na benepisyo nito sa kalusugan, ang pagsasama ng katamtamang pag-inom ng kape sa iyong routine ay maaaring maging isang masarap na paraan upang suportahan ang pangkalahatang kagalingan habang namamahala ng diabetes. Isda. Ang isda, lalo na ang mga uri na mataas sa malusog na taba tulad ng salmon at sardinas, ay kabilang sa mga pinakamahusay na pagkain para sa mga individual na namamahala ng diabetes. Ang mga isda na ito ay hindi lamang puno ng mahahalagang protina kundi mayaman din sa omega-3 fatty acids na napatunayang nagtataguyod ng kalusugan ng puso. Isang mahalagang pagsasaalang-alang para sa mga diabetic na may mas mataas na panganib para sa mga issue sa cardiovascular. Ang omega-3s ay nakakatulong na bawasan ang pamamaga, mapabuti ang mga profile ng lipid sa dugo, at suportahan ang pangkalahatang paggana ng puso. Bukod pa rito, ang isda ay may mababang glycemic index na nangangahulugang hindi ito magdudulot ng pagtaas sa mga antas ng blood sugar. Ang pagsasama ng isda sa iyong dieta ay maaari ring mapabuti ang iyong paggamit ng mahahalagang sustansya tulad ng vitamina D at selenium. Upang mapakinabangan ang mga benepisyo sa kalusugan, pumili ng mga inihaw, inihurno, or steamed na paghahanda sa halip na pinirito.
Ang pagsasama ng isda sa iyong mga pagkain ng ilang beses sa isang linggo ay maaaring magbigay ng isang masarap at masustansyang paraan upang makatulong na pamahalaan ang blood sugar habang sinusuportahan ang pangkalahatang kalusugan. Kamatis. Ang mga kamatis ay isang powerhouse ng nutrisyon na ginagawa silang isang mahusay na pagpipilian para sa mga namamahala ng diabetes, mababa sa carbohydrates at mataas sa mahahalagang bitamina tulad ng bitamina C at bitamina K. Nagbibigay sila ng maraming benepisyo sa kalusugan. Isang namumukod-tanging sangkap ay ang lycopene, isang malakas na antioxidant na kilala sa kakayahang protektahan ang kalusugan ng prostate at bawasan ang panganib ng ilang mga cancer. Ang mababang glycemic index ng mga kamatis ay nangangahulugang hindi sila magdudulot ng makabuluhang pagtaas sa blood sugar na ginagawang ligtas para sa mga diabetic na kainin. Bukod pa rito, ang mga kamatis ay maraming gamit at maaaring isama sa iba't ibang mga putahe, mula sa mga salad hanggang sa mga sarsa na nagpapabuti sa parehong lasa at nutrisyon. Nagbibigay din sila ng dietary fiber na kapaki-pakinabang para sa panunaw at makakatulong sa pag-regulate ng mga antas ng blood sugar upang mapakinabangan ang mga benepisyo. Isaalang-alang ang pagkonsumo ng mga kamatis ng hilaw o bahagyang luto dahil maaari nitong mapabuti ang bioavailability ng lycopene. Mahalagang maunawaan na ang pamamahala ng diabetes ay maaaring maging natatangi sa bawat individual. Halimbawa, ang ilan ay maaaring makaranas ng pagtaas ng blood sugar mula sa mga pagkaing karaniwang itinuturing na malusog. Ang pagsusuri ng iyong mga antas ng blood sugar bago at pagkatapos kumain ng mga particular na pagkain ay makakatulong na matukoy kung ano ang pinakamahusay na gumagana para sa iyo. Ang isang capillary glucose test ay maaaring magbigay ng mahalagang pananaw sa tugon ng iyong katawan sa iba't ibang pagkain. Para sa mga walang diabetes, ang normal na mga antas ng blood sugar ay dapat na mas mababa sa 140 mg/dl 2 oras pagkatapos kumain. Para sa mga diabetic, ang antas na hanggang 180 mg/dl ay katanggap-tanggap. Ang pag-unawa kung paano nakakaapekto ang iba't ibang pagkain sa mga antas ng blood sugar ay mahalaga para sa mas mahusay na pamamahala. Kung nakatulong ang impormasyong ito, mangyaring mag-iwan ng like at mag-subscribe upang suportahan kami para sa mas maraming impormatibong nilalaman upang makatulong na pamahalaan ang diabetes. Tandaan, mahalagang kumonsulta sa iyong doktor bago gumawa ng anumang makabuluhang pagbabago sa iyong dieta o pamumuhay. Siguraduhing mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto naming marinig mula sa iyo. Ipaalam sa amin kung saan ka nanonood at kung ano ang iyong palagay tungkol sa impormasyong ito. Salamat at hangad namin ang iyong pinakamabuting kalusugan. Salamat sa panonood ng aming video ngayon. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng like at pindutin ang subscribe button upang suportahan kami. Tunay naming pinahahalagahan ang iyong suporta at ito ay mag-uudyok sa amin na magpatuloy na gumawa ng mas maraming impormatibong video upang matulungan kayong lahat. Salamat at paalam.